Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya, ang mga kasalanan nagsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugtog ka sa kanan ng Diyos na maaarang pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patuwarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang naming makapangyarihan, kung kaya mo kami bumubuo sa iyong angkan, at gawin mo sa iyong paningin ay magdinig ang kalooban namin na ang sundin ang loob mo sa pamamagitan ng pagtubog sa pag-uungani namin sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, pagdagpak sa lupay, di na magbabago. Aagos na ito sa balat ng lupa, nagiging panigin. Kaya may pagkalit ngunit na panghasi, ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Magbig ay tutulungan sa lahat ng kabibigan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya, pupurihin ng lahat. Ang aking dalangin inihinig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Madala ang aking umaasa sa Kanya, pagkat di na ito ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila ililigtas sa hirap at dusa. Tinukok ng Diyos ang mga matuloy at taguhin nila ay kanyang nirinig. Inilipon niya yung masasama hanggang sa makaw sa isip ng banda. Agad inirinig daing na matuloy. Iniligtas sila sa mga pangangin. Tumuturo siya sa nasisiphayo at walang pag-asay, hindi iniligtas. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa kinakay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama natin may kapal. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin, huwag kayong gagawin ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag din silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya.
kayo mananalangin. Ama namin nasa langit, sa paginawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinanatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawanan din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Cristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Siguro na talagang umakma rin, no, na ang misa ninyo para sa buwang ito ay matapat sa pagpasok na pagsisimula ng Kwaresma. No? Dahil ang natapan ito no first Tuesday, hindi pa siya pumapasok sa panahon ng Kwaresma. At ilang weeks ang lilipas bago hindi kayo magkaroon ng misa. Kaya parang hindi pinaggadya, no? Sapagkat sa araw na ito, isa sa mga pundasyon ng Kwaresma ay binigyan diin. At ang mga yung tatlong pundasyon ngayong panahon ng Kwaresma, ano yung muna? Prayer. Pangalawa? Parang gutom na kayo sa fasting. Ano yung pangalawa? Dapat yung pagsagot niyo yung sagot ng totoong katoliko. Di ba? Ano yung una? Prayer. Pangalawa? Pangatlo? Pagsigiling. 40 days nyo lang yan na memorizing. Okay? 40 days lang yan. Pagtapos ng Easter, kakalimutan nyo na ulit yan. And then, papalik na naman tayo next year. Okay? So, paulit-ulit lang yan na cycle na tinatawag natin na mahagi ng Lenten journey. Siguro kung medyo nasasanay kayo sa mga terminologiya, kadalasan tawag din dito ay Lenten journey. Kahit sa mga pananalangin, di ba? Sa bawat sa prayer ng pari, sa misa, ang term ay parang Lenten journey, which is also true. Sapagkat kung apat na kung ano, ay talagang paglalakbay, hindi paglalakbay. At isa naman sa tatlong ngayon ay binigyan din sa gabi ito, yung kakalagahan ng pananalangin. Prayer. Kung, alam niyo naman kapag dahil, kung nakinig kayo mabuti sa unang pagbasa, napakaigli. Diba? I'm sure wala kayong tandaan. Wala kayong tandaan. Hindi nyo nga siguro tandaan kung saan kinuhay. Sa aklat ni Propeta, siyempre yung lektor na nagkakaalam. Mula sa aklat ni Propeta Isaías. At yung pinakabukod nung hiling na yun. Ayan. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa brad ng lupa at nagiging pagdilig. Kaya may pagkain buti na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magagalang nito ang lahat kung nasa. Napakaili. Pero kung iibayin natin, katulad yan ng katulad ng isang bangus na napakaraming tinik, pero napakasarap paggawa hindi ako kumakain ng bangus. Di ba? Ito unang pagbasa natin, napakainit, pero puno-puno ng kahulugan.
ay sa salita ng Diyos. Ano? Ang salita ng Diyos, sinasabi yan sa katekismo natin, na kung saan naroon ang salita ng Diyos, para daw ito inuulit yung nangyayari ng creation. So, yung mangyayari ang salita ng Diyos, parang nagkakaroon palagi ng panibagong buhay. At yan sinabi sa first reading, ganoon ka-powerful. Ito yung salita ng Diyos. Sabi niya, yung mga snow daw, o diba, ang ulan ng niebe, pagpatak niyan sa lupa, nawawala na yan. Diba? Natutunaw, kung saan-saan na pupunta, diba? Hindi na yan nagkabalik sa langit. Aagos na yan, matutuyo, matitigang. Pero ano ang nangyayari? Nalilinigan yung mga halaman. Diba? So, kung nalilinigan yung mga halaman, nagkakaroon ng bunga. Kaya naging parang niya yung kanyang salita na ito ay nagbibigay buhay. Kung yung parang niya sa isang ulan at sa isang snow. No? Kaya sabi niya, ganun din ang aking salita. Ang aking salita ay nagbibigay buhay at ikalawa, nagbibigay ng bunga. Kapag binigyan natin ngayon ang ating ebanghelyo, parang introduction ngayon yan. Ano? Kaya sabi ng Panginoong Jesus naman, kung kayo ay mananalangin, kung kayo katulad ng mga Pariseo at mga Eskriba, na napakaraming salita ang kanilang ginagawa. Ang akala nila ay pinakikinggan sila ng Diyos kapag ganito ang kanilang ginagawa. Sapagkat alam na ng inyong mga nasa langit ang inyong kinakailangan bago pa ba ninyo ito hinil sa Kanya. Kaya sa pagpipilitin natin ngayon sa panalangin, dalawang bagay at pwede natin bigyan ng pansin. Una, ang pananalangin ay dapat matubulsod sa isang tinatawag natin ang personal na ugnayan. Prayer should lead us into personal relationship with God. Natural, prayer na kanina pa akong pupunta. Diba? Dapat sa Diyos una. At kapag pinalalalim na yung ating personal na ugnayan, ibig sabihin, kinikilala natin ang Diyos bilang tatay. So, kung Diyos bilang tatay, hindi yung tatay na lang hindi hindi abang nasa langit. Okay? Abang nasa langit. Sa trabaho. Kung siya yung abang nasa langit, sino ako? Wala. Kung siya ay aking ama, ano ako? Ha? Anak. O kung siya ang ama ninyo, ano kayo? Ayan. Diba? So, yun po na muna magbunsod pala sa pananalangin natin. At kapag tayo ay tinutuloy natin ng Diyos na ating Ama, ibig sabihin, meron na bumuo na una, pagtitiwala. Pangalawa, may nabubuo at may tumitibay na pananalangin. Kaya yung ating pananalangin ay dapat isang daloy. Isang daloy ng ating relasyon na ugnayan sa Diyos. Di ba, may mga bagay na sa pamilya, may mga bagay na alam na ng magulang kung anong ibibigay sa atin. Di ba? Alam na ng mga magulang, ng mga parents dito. Alam nila kung i-provide sa inyong mga anak. Pero may mga bagay na hindi niyo alam at yun yung sinasabi ng mga anak ninyo sa inyo, di ba? Pero din sa atin. Bagaman, may mga bagay talaga na alam na rin ng Diyos. Kaya kailangan pa rin natin i-express. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, kung kayong pagsasalita ng napakarami, kung hindi yung magpapagkagay ng inyong pananalangin. Kung naman to the point, di ba? Eh siguro masahan din kasi tayo halimbawa. Yung ating mga nobela, yung ating mga pananalangin, na napakahaba minsan. At dami-dami sinasabi. So, hindi makadalag to the point. Kaya rin sinasabi niya na dapat kung ang iniugnayan sa Diyos ay nagmula sa isang personal na relasyon, ibig sabihin pala nun, ang ating panalangin ay dapat ano?
ng gagaling sa puso. Natural, ugnayan, relationship, di ba? So, our prayer must be born out of our personal relationship with God, and we pray from the heart. Minsan, di ba, sabi natin na, o nga, no, kapag nagdarasal ako, paano ba ako magdasal? Yan. Kasi dalawang question yung nasagutin natin ngayon sa ating paghihinay. Una, paano ako magdasal? At minsan, sobrang memorize na natin, hindi na natin talaga nananamnam ano ang tunay na kahulugan ng isang pananamit. Kahit sa misa, di ba? Kung sa sobrang memorize na natin yan, sige, ragsada. Di ba? Kaya nga ako yung competitive ko sa mga kabataan, di ba? Hindi yung competitive ko, lalo-lalo na pagdating sa liturgy, no? Yung ating mga lector in general, lahat sa amaron kaya ano tayo sa simbahan, dahil sa memorize na nila lahat, ayun, wala nang meaning sa kanilang dinadasal. Even our responses sa misa, di ba? These are communications with God. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapangyarihan ng pakailanman. Amen. Yung klase. Diba? Sino ang kausap natin dito? Si Father ba? Yung panima na minisa? Kanino nakataon to? Kung tinatawag na doxology o yung sa liturgy. Kanino nakataon? Sa Diyos. Tapos ganun lang sa tingin ng commentator na parang laging may taxi naghihintay sa labas. Kaya yung taong bayan, nakakalagkat din. Ganun na rin sila sumunod minsan sa misa. Wala nang pakahulugan. Becomes already mechanical. Kaya even, kahit pagtatasal ngayon na tinatawag natin na Ama namin, sa sober memorize na natin, hindi na natin alam at hindi na natin nananam yung tunay na diwa, ng mga pakahulugan mo. Imagine ninyo, no? Ang maraming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang kalooban mo. Hindi naman kadaling sundin ang kalooban ng Diyos. Pero dahil, memorize na natin, sige lang, di ba? So, dito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin o kailangan sa araw na ito. Kahit kailan, kahit sabihin natin ang pakahirap ng buhay, ang naranasan natin sa pamilya namin, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi, no? Papabayaan ng Diyos sa isang tao na nanatig sa Kanya. Magutom na tayo, di ba? Magkaos na tayo. Pero meron darating na biyaya. Basta humingi ka lang sa Kanya. Hindi kami mahirapan. Pero, hindi lang kami sobrang nagkikabos. Kumakain kami noon, no? 3 beses sa araw. Pag may pera, makakapagmerienda, sobra. Pero, hindi tayo magugutom. Kasi siya mismo ang nagsabi sa first reading. Di ba? Sinabi na niya yan. Pag-aganap ito ang lahat kung nasa, kahit kailan hindi hinagad ng Diyos na magutom ang mga nagagaling sa Kanya. Kahit kailan hindi hangali ng Diyos na maging sarami ang mga nagdarasal sa Kanya. Pero yun nga, nananalang na ba natin ang bawat salita at katagaan ng mga panalangin na ito? So yun yung first part. Yung ating panalangin ay nagbubunsod sa ating personal na makikipag-ugnayan sa Diyos. At kung ito ay nagbubunsod sa ating personal na makikipag-ugnayan, ito ay dapat nananalig sa kaunturan ng ating puso. Hindi lang yung prayer from the heart, kundi we pray from the heart.
Ikalawa, ang ating panalangin ay dapat nagbubunsod kung ano ang nagiging bunga nito. What now becomes the fruit of our prayer? So first question, di ba? How do we pray? The second question now, ano ang nagiging bunga ng ating pananalangin sa Diyos? Kaya yung dalawang bahagi ngayon ng panalangin ay din ngayon makikita paano tayo namunga bilang mga tao. Bakit? Kasi yung ating relasyon sa Diyos ngayon ay bumababa naman sa ating relasyon sa ating kapwa. Pagawain mo kami sa ating mga kasalanan. Pero di natatapos doon, tulad ang aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. So nakita nyo, na our relationship with God pala ay dapat mas nagiging konkreto sa pang-araw-araw natin karanasan. Because unang-una, ang pagpapatawad, kahit kailan, again, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Forgiveness is not for them, actually. Forgiveness is for us. Kaya nga, diba? Tulad ng aming patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkasala sa amin. Kaya tayo nagpapatawad sa ating kapwa, nagbibigay ng pagpapatawad kasi naranasan ng mga natin ang pagpapatawad ng Diyos. Eh kung di natin naranasan yung pagpapatawad ng Diyos, diba? Kahit na 10 times yung dasalin ng Ama namin, 100 times yung dasalin sa buong maghapon, pero kung hindi pa na yun, hindi mo sa ating kalooban, hindi talaga natin maibibigay yung pagpapatawa na kinakailangan. Okay? Why? Because pagpapatawa is para mapalaya tayo sa lahat ng sama ng loob, sentiments na mayroon sa atin. Okay? So, sino ang nagbe-benefit sa pagpapatawad ngayon? Tayo o sila? Tayo. Di ba yung mga umaakit sa atin, yung mga nababasya natin, masaya ng buhay, di ba? Wala silang pakialam. Pero tayo, gitlit na gitlit tayo sa galit. Di ba? Damang-daman natin, lumut-lumutan tayo. Pero sila ay masaya ng buhay, tuloy na kami. Sino nagiging miserable? Tayo. Kasi pinangahawakan palagi natin, ano ang naging naidudulot ng mga nagawa nila sa atin. And forgiveness, ay hindi kinakailangan yan sabihin mo doon sa tao yun. Hindi mo kinakailangan tawagin siya, at pag-usap kayo face to face. Ikaw mismo, alam mo yan, pwede ka lang magkatawa. Huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok at kundi ilayo mo kami sa masama. Ang gospel of Sunday, temptation. Diba? Kung nagsimba kayo, baka temptation. Sabi nila, dasal doon tayo ng dasal, ilayo tayo ng Diyos sa tukso. Inayadyan mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Totoo ba? Dinadasal naman natin. Pero ang problema, kaya tayo palagi sa natukso is we keep in touch with the temptation. Yun. Dasal tayo ng dasal, pero tayo naman, we keep in touch. Di ba? So, if we keep in touch with the temptation, talagang hindi tayo mapapalaya sa mga ganitong puso. And therefore, the fruits of prayer, mga kapatid, o ang bunga ng pananalangin, ay hindi nangyayari sa mismong pananalangin. Nangyayari yan pagkatapos na ng pananalangin. Diba? Minsan kasi parang pagkatapos namin damang-daman natin yung naiiyak-iyak na tayo. Diba? Minsan natin natin yung bunga ng prayer.
nasa totoong sitwasyon na tayo. Pag nasa realidad na tayo. So nakita nyo, ang akal ng proseso nun. Ano? Darasin ka ngayon, hindi pa nila yun. Mangyayari yan, malalaman natin sa mismo katinsanan natin sa ating kapwa. Kaya nga ito, dasal pala na ama namin mga kapatid, sobrang kompleto na nito. Ano? Kaya nga ito yung pinaka-basic sa lahat ng pangalangin. Kasi pinapalalim ito yung ating ugnayan sa Diyos, and at the same time, pinalalawak din ito at pinalalalim yung ating pagkilala sa ating sarili at yung ating pagkilala sa ating kapwa. So, ngayon mga kapatid, sa pagsisimula natin ang Lenten season, first week pa lang tayo, di ba? Markustan ngayon. Meron tayong 7 linggo. No? We have 7 weeks. Actually, no? We have 7 weeks of the Lenten season. So, malalim ngayon po yung ating lalampayin. So, maganda na sa pagsisimula ngayon, ito yung ating pinag-binagan. So that, sa tuwing mananalangin tayo, maganda pag-ulan ng pansin, o nga, paano ba ako nagdarasal? At ikalawa, paano nakikita ang bunga ng aking pananalangin? Sa tuwing ako ay makikita sa bunga sa aking kapwa, sa aking mga kapatid. Mga kapatid, sinabi sa akin ni Jesus, maaari natin tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Kaya taglay ang matibay na pag-asa, idulog natin sa kanyang harapan ang ating mga kaibigan. Panginoon, higin mo ang aming panalangin. Panginoon, higin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo na may lagi ng kahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarama sa bukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit at paging ang mga nangangalakad sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumaong na ay makaharap na ng Diyos sa kanyang tahanang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sama rin natin ang mga intensyon lalo na bawat membro ng Unidad Rito sa inyong mga personal at individual na panalangin. May mga kakilala, ng mga may sakit, ng mga may karamdaman. Tinataas din natin ang kanilang kalusugan lalo na ang kanilang spiritual na pangangailangan sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, higin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad ng tanan natin, sinasama rin natin sa ating mga intensyon ang kalakasan at maging kalusugan ng ating mga nasa pagpapa na patuloy siyang patatagin at gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pinagdadaanan sa kalusugan ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, higin mo ang aming panalangin. Ama namin nasa langit, ipapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Tulungan mo kami laging magniwala sa iyong pag-ibig at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon.
Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang ating pag-aari ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kuwinan niya at karangalan sa aming pakakinabangan at sa buong sampayan ng bayan. Ang manaming Lumikha, inihahangin namin ang aming ding tinanggap mula sa iyong kagandahan loob at sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong malamhalin sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin, taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat siya ay sa kamay. Ang naming makapangyarihan, tuloy ng marapat, na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo ang aming tubig, isinugo mo si Yesu Cristo upang paunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang aking dukha ay kanyang damayan. Kaya kaisan ng mga anghel na nagsisiamin ng pamunig sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadahilan.
mong kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapagkalod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, nilagay mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Ismusin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Analakanin mo rin ang mga kapatid namin Inday nang may pag-asang sila'y muli mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga umaraw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkinapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ang isa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ang San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikaragan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ay lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Isang bayan ng Diyos ay sama-sama namin tawagin siya, ating mga nasalangit. Hinihiling namin kumikiyat sa lahat ng masama at kalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aming kapayapaan ang ibibigay ko sa iyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, kayo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. at sumayin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Paano tayo mga tinawag at tutumula sa kanyang banal na ibig? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Manaming kapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang pagkabuo ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinakahalagahan sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggan. Amen. Ay ito yung unang isa sa buwan ay nandiyan lahat ng mga birthday para sa buwan na March pumunta sa panalangin para sa panalangin ng pagpapasmas. Ito ang inyong mundo. Diyos ang sanglilikha at pupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Hindi mo ang panalangin ng iyong mga alagad na bumubulita ang kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog ng buhay at pagputi, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila. At pupuin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating ng mga masayang taon. Lahat ng dalaway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Ang ating malagod at pilit magbati sa mga at yun din sa ating mga nalingkod para sa ating kananisa, ang ating directors, Ministers for the Communion, ating mga other servers, at syempre sa ating music at sa ating choir. Okay, so again, kasap natin sa ating reverse sa Biyernes, kung mayroon po mga kapatid na taga 1T7 West Avenue, yun po ang ating remas at syempre susunod ito na ang ating way of the cross position. Kung dalawa kayo ng flashlight kahit sa tubig kasi simula na po ang mainit na panahon so para kayo mahilo at saka paliwasan po ang dehydration. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo kung may dapat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mayroon kayo patuloy na mahalin at paglingkuran